buhay pala na yung plano ng Panginoon ay isinasabuhay din natin. Saka yung pinopoint doon na ang nire-regard ng Panginoon na panalangin para ma-restore yung health, yung willing na sumunod. For example, alam mo na kaya ka na high blood dahil ang kinakain mo yung puro mantika, maalat, o kaya naman puyat ka ng puyat, kulang ka sa tubig. Siyempre, lalapot ang dugo mo, makaka-high blood ka. So, ang point, hindi nang po pwedeng itutuloy mo yung ganong habit mo na mananalangin ka na gusto mo pa rin, gumaling yung sakit mo. There's no such like that. And that's the way we should understand fully the will of God. Kaya ito yung pinapoint na napakaganda na pag naintindihan natin yung panukala ng Panginoon. For example, pinanghawakan mo yung pangako niya, yung 8 laws of health na yun. Siyempre, pipiliin mo na yung kakainin mo. Binanggit yan sa 1 Corinthians 10:31. Kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, alam mo, napakatinding quotation text yan sa Bible. Talagang gagamitan mo ng masusing tinatawag na analyzation. Kung talagang ito bang kakainin ko, ito ba may kakaluwalhati sa Panginoon. Kaya yun yung point na pag nalaman natin ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 6:19, malalaman natin na napakahalaga at importante pala tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya binanggit sa Romans 12:1 yung I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that we must present our body a living sacrifice. Ang paliwanag natin propetisa ng living sacrifice, healthy sacrifice. Malusog. Para yung tupa nung araw. Pipili ka ng malusog na tupa bago mo ihain yan. Tayo naman bilang pagbabalik ng ating pagpapasalamat sa Kanya, ang tanging karampatan lang natin ay may babalik sa Kanya, ingatan naman natin yung regalo ng kalusugan na nag-iisa na binigay niya. Kaya pag nababasa ko nga yung mga ganong mga talata sa Biblia, na binanggit doon sa 2 Corinthians 5:10, na sinabi doon na ano man ang inyong ginawa, nagsisikain ka man, kay mabuti o masama, mananagot ka sa oras ng paghatol. Kaya ang sabi doon sa 2 Corinthians 7:1, let us cleanse ourselves. Maglinis daw tayo. Hindi lang sa physical, kundi dito sa mental. Kaya yun yung pinusent sa Thessalonians 5:23. Na kailangan talaga i-present natin ang ating katawan walang kapintasan bago dumating si Kristo. Amen. So yun yung preparation pala natin. Di ba? Everybody is saying something that God is coming very soon. But the point is, are we doing our part? Nagpe-prepare ba tayo? Hindi ba ikaw pagka meron kang bisitang darating sa iyong tahanan, anong ginagawa unang-una ng mga magulang? Maglilimpya, aayusin ang kapaligiran. Dahil ayaw nila na maabutan ng tahanan na hindi maganda sangayon doon sa pananaw ng mga bisita na darating sa kanilang bahay. The same thing with our Lord and the Lord Jesus. Since darating na siya, ang tanong, naihanda ba natin ang ating katawan malusog, walang kapintasan, bago dumating si Kristo? Dahil iyan yung kayamanan na madadala natin. Hindi yung material o pinag-aralan, kundi yung ating kabuhayang Kristiyano. Yung karangalan ni Kristo ay makikita sa karangalan ng mga anak niya na malulusog, na magiging living example sa mga tao sa kanilang kapaligiran, na tayo mga Adventista ay kakaiba dahil binigyan tayo ng aklat na siya magpapalaya sa atin para makilala naman nila na tayo kakaiba, na sa atin yung tinatawag na propesiya, na dapat tayo ay maging, ano tawag doon, yung masigasig, na huwag nating i-give up ang bandera ng liwanag ng pangkalusugan. Amen. For sure, yung ating mga manonood ay talagang naliliwanagan sila. Kasi personally po, sa ating pong mga viewers, ako po ay talagang nagtataka rin ako kasi marami din akong, hindi naman totally maraming nararamdaman. Pero syempre, dahil nga meron tayong yung physical activity na tinatawag na pag minsan, kapag nagkakaroon tayo ng mga sedentary lifestyle, hindi maiiwasan lalo na ngayon dahil nagkaroon nga ng pandemic. So yung iba work from home, paano natin maiingatan yung katawan natin, especially those people who are living in the cities. Na parang iniisip natin nasa loob lang tayo ng bahay, wala tayong ginagawa. So parang
paano naman natin mapapanatiling malusog yung katawan natin? Siyempre, uunahin na natin yung kung ano yung kinakain natin, Dok, no? Yeah. Doon tayo sa original na plano ng Panginoon para doon sa ating mga tao. So,